Pwede rin bang ma-hold ang holiday pay at bonuses kung sakaling mag-resign? Hindi pwedeng ma-hold, Cheryl, in the sense na hindi na to ibibigay sa'yo at all. Okay? Baka kasi inisip ng iba, pag mag-resign ako, sabi ng boss ko, wala na daw yung holiday pay ko na dapat bayaran. Hindi ho, kasi kinita nyo na yun na-earn nyo na, napagtrabahuhan nyo na ho yun. Pwedeng i-hold, Cheryl, in the sense na magiging parte ito ng iyong final pay. Meaning, syempre, kino-compute, no? Kasi pag nag-resign ho kayo, syempre, yung iba merong obligasyon sa kumpanya, merong kailangan ibalik na nag-cash advance or may mga computer, no, nangyayari yan na kailangan ibalik sa kumpanya. Lahat ho yan kino-compute at fina-factor in. So, hindi ho yan pwedeng i-withhold or bawiin just because nag-resign kayo. Pero kadalasan, nangyayari yan, pag inyong final pay, nasasama na dyan yung iba yung mga pay na dapat nabigay sa inyo. Holiday pay, 13-month pay, at ilan pang mga kabayaran na kayo ay entitled to. Paano kapag hindi o late na bigyan ng 13th month pay ang kwalipikadong empleyado? Sadly, nangyayari ito sa paminsan, no, Cheryl. Sabi ho sa ating batas, pwede ho kayong dumulog sa NLRC, sa labor arbiter, para magreklamo na kayo ay hindi nabigyan ng 13th month pay sa angkop na panahon. Dalawa ho yan, no? Hindi lamang yung pagbibigay ng 13th month pay, kung hindi, yung pagbibigay ng 13th month pay sa loob ng tamang oras para akda dito. Kasi maaari nga, Cheryl, sabihin, binigyan kitang 13th month pay pero isang taon delayed naman, 6 months delayed naman, no? So hindi din naman ho tama yon. So dapat binibigay sa inyo ng tama yung computation ng 13th month pay. At the same time, and equally important, is ito ay binibigay sa tamang panahon kung kailan dapat ito ibigay sa inyo. Which is, ano yung pinaka-late na? December. On or before December 24 of the year. Not just December, no? On or before December 24, or basically bago ho magpasko.